Hello guys. Okay, so ngayon ang discussion natin is about hydrographic survey. Okay? So, from the term itself, no, hydrographic, so ibig sabihin, related ito class sa body of water. And survey, so ibig sabihin, para siyang survey conducted no, along or doon sa ating body of water. So, basically, ito lang naman yung mga purpose natin kung bakit natin ginagawa. Ito yung hydrographic survey. So, una, para maka-generate tayo ng hydrographic map. Next, for our dredging projects. Also, it can be for the flood control system and also for the design of our bridges, dams, harbors, and other water structures. And next, to determine the capacity of our basin or yung mga reservoir natin. Yung pwedeng kunin natin yung mga volume, velocity, and even the discharge, and also no, for locating navigational hazard. So, hindi limited dito class, pero ito yung mga common reasons kung bakit ginagawa yung hydrographic survey. So, ito class is malawak siyang topic, okay? Pero yung pag-uusapan natin class, yung lumalabas sa board exam. Okay, so ano ba yung mga lumalabas sa board exam class? So, pag-usapan natin yun. Okay, so yung mga common problems or topic na lumalabas sa board exam is, ang tinatanong lang is yung volume ng water. Okay. Next is, pwedeng depth of water. Okay. Or even yung mean velocity. Of water. And yung discharge rate natin or yung stream discharge. Okay? So, basically, yan lang yung apat yung pag-uusapan natin. And, pwede na natin siguro tayo magsimula class dun sa pagkuha ng volume ng water. Okay? So, kinukuha natin class yung volume ng water in order na malaman natin no, yung capacity ng ating lake or even yung reservoir natin. So, start tayo. Volume of water. Okay? So, itong volume ng water, meron tayong two basic methods. Okay? So, yung una yung end area method. Okay? And then, yung isa is yung paggamit ng prismoidal formula. Okay? So, bago tayo class pumunta sa discussion ng mga methods na yan na pagkuha ng volume ng water. So, discuss muna natin class, no? Paano ba pine-present yung area, okay, ng body of water natin. Kasi para masolve natin yung mga volume na yan, kakailanganan natin yung mga area or yung cross-sectional area. So, there are two ways na i-present yung area niya. So, yung isa is by contour method and then yung isa is by cross-section method. So, let's say class, ito yung ating body of water. So, let's say kunwari, ganyan siya. Okay? And then, ito yung water surface. So, sana na-guess nyo yung drawing ko, class? So, wait nga. Okay? So, yan, copy ko na rin ito. So, one presentation is by contour method. Presentation ng area. So, pag sinabi natin contour method, ito yung area na ina-analyze natin. So, yung mga horizontal area. So, ito starting from the surface. Okay? So, hindi ko na naayos. Palitan ko na lang kulay na ito siguro. So, gawin kong, let's say, yun nga, yung blue. So, pag contour method ta class, horizontal yung mga area natin. So, by uniform interval, so, isbihin, halimbawa, bababa tayo ng every 1 meter, parang galon class. So, every interval, so, kukunin natin yung cross or yung area niya, no? Yung cross-sectional area niya na horizontal.
Okay, so kukunin rin natin yung dito. And then, yung dito. Okay? So, mangyayari niyan class, parang mangyayari, itong sa taas, pwede nating tawaging area 1. Ito, area 2. Ito, area 3. And then, area 4. Tapos, ang gagawin nga natin yan, no? At uniform interval. So, let's say, yung mga distances natin dito is D. Distance D. So, ganun lang naman siya, no? So, pag ganyan ng area class, so sabi nga natin, that is what we call contour method. Okay? So, another way ng presentation ng area is yung cross section method. So, ito, angat naman ako. So, kung yung sa taas, no, yung discuss natin is horizontal yung mga area. So, dito naman, vertical. So, ganito naman yung mga pagkuha ng area. So, let's say, kunwari dito. Ayan. So, ganun din. No, as much possible, syempre gusto natin at uniform interval. So, ganyan naman yung presentation ng mga area. Okay? So, pwede nating tawagin yung mga area, ganun pa rin. So, area 1, ito area 2, area 3, and so on. Okay? Wait lang. And then, so yung mga distances between yung cross-section area na yan is tawagin na lang nating distance D. Okay? So, kapag vertical ang area, so, ang tawag dyan is, yun nga, cross section method. Okay, so, wala namang kinaiba yan, class, no? Kapag gagamitin natin tong pagkuha ng volume na end area sa prismoidal formula. So, same lang yung application. So, pinakita ko lang para alam nyo, class, kung ano ba yung tinutukoy na area sa problem. So, pag in-state sa problem, mapansin mo naman yung kung horizontal, contour. Pag mga vertical yung area, cross-section method. Okay? So, ngayon, class, tungo tayo dito sa paano ba gamitin itong end area method. Okay? So, let's say, class, gusto natin kunin, no, yung volume ng water between area 1 saka area 2. So, tingin kayo dito, class, sa unang figure, ito, sa contour method. So, gusto natin kunin itong volume between area 2 saka area 1. Okay? So, gets ba yun, class? Ayan. So, para makuha natin yung volume ng segment na yan, so, tawagin natin yung volume 1. So, using yung end area method, no? That is just simply volume 1 ay equal sa average ng mga area. So, area 1 plus area 2 divided by 2 and then times yung distance between them. Yung distance D. Okay? So, kung mapapansin mo, class, medyo or talagang hawig ito dun sa trapezoidal rule natin sa pagkuha naman nung area of irregular boundaries natin. Yung diniscuss natin bago ito, class, di ba? So, kapag irregular na yung boundary, so mayroon tayong two solutions doon, di ba? It's either trapezoidal rule or yung Simpson's 1/3 rule. So, dito, class, makikita mo, yung formula na to, hawig ito dun sa trapezoidal. Kasi parang lumalabas, parang ito yung offset distance 1, ito yung offset distance 2 divided by 2, then times yung distance between them. Or parang, ano to, di ba? Parang trapezoid. Sana ba? Ayun, parang trapezoid yan, class, kung ma-analyze mo. Palitan mo lang itong mga area by H1 and H2. So anyways, baka malito ka lang lalo. So basta ganun lang yun, class, no? And area method, kunin mo ang average ng magkabilang area and then times yung distance D.
So, ibig sabihin, kung kukunin natin yung lahat, so, punta naman tayo sa ano? Dito. So, kunin natin yung ano? Volume naman nito, between area 2 saka area 3. So, ito naman yun, di ba? So, tawagin natin yung volume 2. So, para sa volume 2, equal yun sa average nung end areas. So, yung end areas doon is area 2 plus area 3 divided by 2 times yung distance between them. So, distance D. So, ganun na rin class sa volume 3. Okay? So, walang kinaiba yun class kung cross-section method tayo. So, eto, kunin muna natin yung volume between area 1 saka area 2. So, use the same formula. Okay? And then, for the succeeding volumes, so let's say ito naman. So, yung para sa volume naman between area 2 saka area 3, di ano yun? Average ng area 2 saka area 3 times yung distance between them, distance D. And so on. So, ito naman yung next. Okay? So, papag-plus-plus mo lang yun, class. So, pwedeng barbaric solution or pwede mo nga, class, gamitin dito yung solution natin dun sa trapezoidal rule natin. Papalitan mo lang yung mga H1, H2, H3, and so on ng A1, A2, A3, and so on. So, ganun lang siya, class. Okay? So, that is end area method. Paano naman kunin yung yung volume kung prismoidal? Prismoidal formula or prismoidal method. Okay? So, take note, class. Di ba, pag sinabi nating prismoidal, so let's say ito yun. So, one example is yung frustum of a cone. Okay, magkabilang area, tawagin nating area 1. And then, ito area 2. Tapos, kukunin natin yung sa mid, distance. Kunin natin yung dyan, yung area middle. A sub M. Okay, so let's say ito yung distance nila. So, this one is L. So, para dyan, yung volume niyan, using prismoidal formula, ay equal sa L over 6 quantity area 1 plus for area middle and then plus area 2. So, yun na yung volume. Okay? So, ngayon, class, kung marirecall mo naman yung Simpson's one-third rule natin, so, check nyo na lang sa notes nyo. So, the same lang yan din dito. Okay? The same lang din yan dito. Madiderive yun, class. But take note, di ba? Yung L dito is yung total distance na between 3 areas. So, di ba? Mapapansin mo dito, kailangan ulit natin ng tatlong area. So, area 1, area middle, saka area 2. So, lumalabas kasi dito, class, kung gagamitin natin sa figure natin yan, di ba yung distance between areas is distance D? Tama ba? Area 1 saka area middle, distance D yan. So, parang halimbawa dito, sa figure na to, kailangan natin ng tatlong area. Area 1, 2, 3. So, yung area 2, parang siya yung magsaserve na area middle. So, yung distance doon, distance D. Okay lang? So, syempre, dito sa baba, distance D rin yan. Kaya nga, pag in-input natin yan, pag in-input natin sa doon sa figure natin yan, yung formula, yung general formula, okay, yung prismoidal formula, makikita mo na hawig nga ito doon sa sa Simpson's one-third rule. Okay? So, palitan lang natin to, class. So, kailangan natin dito, di ba, sa end area, ang nasolve natin yung volume between two areas. Okay, area 1, area 2. So, basta two areas lang, makuha natin yung volume between them. Kapag prismoidal, kailangan na natin ng tatlong area. So, parang mangyari, ito na yung magiging volume 1 mo. So, from A1 to A3. Ayan. So, masasolve mo yung volume neto. Okay, so yun yung kinaiba niya, class. And then, ganun na rin naman, class, sa Simpson's one-third rule natin. Kailangan rin natin dun ng tatlong offset. So, dito, kailangan tatlong area.
So, parang ito na ngayon yung magsisilbi nating volume 1. Okay? So, using the figure, so, paano kunin yung volume 1? So, volume 1 ay equal sa L over 6. So, ang L dyan is ito, yung distance between end areas. So, parang ito yung magiging L natin, no? Which is equivalent sa twice the D. Diba? 2D. Oops. Okay, so twice the D. So, lagyan natin 2D. And then, over 6. Okay, and quantity. First end area, area 1, plus 4 times the area middle. So, dito, yung middle dito is itong area 2. So, 4 area 2. And then, plus yung last end area, which is siya naman itong area 3. Okay, so, lalagay natin dito, area 3. So, yun na, nakuha na natin class, no, yung volume, no, yung shaded dito, yung yellow, using yung Prismoidal formula. Nakuha? So, ngayon, magtatanong ka, sir, paano masolve yung itong natitira? Kasi, parang hindi na applicable dito yung Prismoidal sa natitira sa dulo. Di ba parang nangyari? Ano na lang T? Volume between area 3 saka area 4. So, hindi ka na makakabuo ng or hindi mo na magagamit yung Prismoidal formula kasi nga, requirement, 3 area. O di, kapag ganun, edi solve mo na lang itong volume neto. So, let's say, ito yung, natin, volume 2. So, solve mo na lang yan using yung end area method. So, lumalabas dyan, that is, area 3 plus area 4 divided by 2 times yung distance nila, distance D. Okay, so pag may volume 1, volume 2, therefore, nakuha na natin yung total volume or yung capacity ng ating reservoir. Okay, so the same dito. So, tatanggalin ko muna siguro to. Or palitan ko ng kulay. Let's say, ito. Hindi, delete ko na lang. So, ganito mangyayari dito, class. So, kung cross-section method naman tayo, okay, so kailangan natin ng 3 area. So, lumalabas dyan. Ito yun. Area 1, 2, 3. Okay, so this one, yung dilaw, represents yung volume 1. So, another 3 areas. So, area 3 hanggang area 5. So, parang ganyan. Wait lang. So, between area 3 hanggang area 5. So, another volume, no? So, sana nagagets nyo, class, yung ginagawa natin. So, parang Simpson's 1/3 rule lang ito. So, again, no, pwede nyo ulit i-utilize yung formula derived for Simpson's 1/3 rule. Papalitan lang yung mga H1, H2, H3, H4, and so on ng A1, A2, A3, A4, and so on. So, ito lumalabas. Volume 2. So, another Prismoidal formula. Ano magiging formula nyon, class? So, practice lang muna tayo. So, for volume 2, that is yung distance L, that is 2D, then divided by 6, and then times first area, area 3, plus yung area middle, yung area 4, and then plus yung end area niya, yung area 5. Okay, and then ganun na rin, class. So, dito tumugma, no, yung last segment. So, masolve ulit natin siya using Prismoidal. So, again, kapag hindi solvable using Prismoidal, no, yung natitirang segment, so solve it na lang using yung end area method, no? So, same rule sa Simpson's 1/3 rule. So, kung may natitirang area na hindi na solvable using Simpson's 1/3 rule, so solve it using trapezoidal.
rule. So, ito, yung huling dilaw represents yung ating volume 3. So, volume 1 plus volume 2 plus volume 3 is approximately equal na dun sa capacity ng ating reservoir. Okay? So, nagets nyo ba yun, class? Okay, so wait lang po. Okay, no, so I think we're done na sa discussion ng mga formula. So, mas maganda, apply na natin ito sa ating mga sample problems. Okay, so wait lang po. Okay, so pwede na siguro yan. Ayan. So, question is, the areas bounded by the waterline of a lake and the contours with contour interval of 2 meters are as follows. So, merong area 1, area 2, area 3, area 4, and area 5. So, meron na tayong key term, di ba? Contours, di ba? So, sinabi contours. And then, yung contour interval, yan yung distance D. So, 2 meters. So, kung idodrawing natin yung lake, so, parang ganin yung class. Yung ganito. Okay? So, merong 5 areas, no? So, ito yung lumalabas na area 1, area 2, area 3, area 4, and ito yung area 5. Okay, so yung contour interval stated sa problem, that is 2 meters. Okay, so kompletuhin lang muna natin, class, no? Kasi alam naman natin madali na lang kunin yung dito. Kasi alam na natin yung formula. And then alam natin paano gamitin. So kompletuhin muna natin. So ito yung area 1, 8740. Area 2, 8520. Area 3, ilan to? 7860. Area 4, 6200. And area 5, 5750. Okay? So first question, 109. Calculate the volume by end area methods. 109. Okay, so ilang volume yung makikita mo dyan, class? Ilang volume? So, ito, volume 1, volume 2, volume 3, and then volume 4. Okay, that is using yung end area method. So, total volume equals V1 plus V2 plus V3 plus V4. Okay, so we know the formula using end area method. So, paano yun? Edi ito maging area 1 plus area 2 divided by 2 times D. Ito ilan? Area 2, area 3 divided by 2 times D. Ito ilan? Yung volume 3. So, between area 3 saka area 4 yan. So, times distance D. And then lastly, between area 4 and area 5. And then times distance D. Okay, so, ayan. So, direct sub lang natin, class. So, ilan yung lalabas na sagot na total volume? Okay, so, ayun nga, class, sabi ko, pwede mo ito i-solve, no, kung ayaw mong ganyan, na iniisa-isa. So, pwede mong gamitin, class, yung kung na-memorize mo yung formula ng trapezoidal rule. So, palitan mo lang yung mga h doon ng A, no, ng area. So, the same result lang naman siya. So, class, ilan yung sagot dyan? Okay, so, ang sagot is 59,650
So, cubic meters. So, nasa choices yan. So, that is letter C. So, correct. Okay? So, how about for 110? Calculate the volume of water by Prismoidal formula. So, copy lang muna natin to, class. Okay, so 110. Okay. So, lagyan nga natin to, class. And area. So, dito, Prismoidal. So, take note, anong ulit yung general formula? Equal sa L over 6, area 1 plus 4 area middle plus area 2. So, dito, hindi na applicable itong mga volume na to. So, de-delete natin yan kasi ano yung requirement? So, ang requirement na dito is for every 3 areas, yun na yung isang volume. So, dito, between area 1, 2, 3, magiging volume 1. Ito, area 3, 4, 5, ito yung ating volume 2. So, using the figure, that is equivalent lang sa total volume equals V1 plus V2. So, using yung general formula ng or yung general Prismoidal formula, so that is equal sa volume 1 ay equal sa L over 6, so that is 2D over 6, given na uniform yung interval. And then kailangan talaga class na uniform kasi requirement na yung area middle is talagang nasa midway between yung first end area saka yung second end area. So dapat exactly nasa gitna siya. So kung hindi kasi uniform yung distance D, so baka mangyari yung area middle, hahanapin mo pa talaga siya kasi or hindi tutugma yung area 2 as yung area middle kasi nga requirement nasa gitna talaga siya, midway between end areas. Okay, yun lang naman class, na lang. So 2D over 6, then magiging area 1 plus 4 area 2, and then area 3. So this one is V1. So plus V2. So again, that is yung L is 2D over and then 6. So quantity. So nasa gitna naman siya ng area 3. Yung middle nun, yung area 4. And then yung last end area is yung area 5. Okay, so sana nakasunod. So direct sub. So ilan yung distance? 2D. So that is 2 times 2. Or from the figure, that is 4. So 4 over 6. Area 1, 8740. And then 4 times 8, 520. Plus 7, 860. And then quantity. And then plus. So 2D. So 2 times 2 over 6. So area 3, 7, 860 plus area middle or 4 times area middle. So 4 times 6,200 and then plus 5,750. Okay, so using that formula, ilan class ang lumalabas na total volume? Okay, so sagot is 59,393.33 and then cubic meters. Okay, so hindi mo aasahan nyo na the same dito sa first na sagot kasi different methods yan. So, different assumptions, so different accuracy. So, 59393. So, sagot, anong sagot sa choices? So, correct, no? So, that is letter D. So, nasa na yan? Okay, ito. So, correct. Okay, so next sample problem tayo, class, regarding this topic. So, wait lang. Okay, so, ayan. So, sabi dito, class, ay cross-section survey.
So, alam mo na class, no? May clue ka na yung area considered dito is yung mga vertical areas naman. So, a cross-section survey was performed on Lake Lagoon, a mysterious lake in the city of Scouts in northern Samar. The survey was conducted for the purpose of obtaining subsurface map of the lake for future renovations. For some unexplained reason, the survey team was unable to define the cross-section at station 0+120 as if some supernatural presence is preventing their survey vessel to keep still while they are on that section. So the team decided to skip station 0+120 and continued with the survey. So ito yung mga nakuha nilang cross-sectional area at different stations from station 00 up to station 0+140. Okay? So, they later found in an archive an information about the capacity of the Lake Lagoon. If the capacity of the lake is 29,445.333 cubic meters, what is the cross-sectional area of station 0+120? Use Prismoidal formula. Okay, so ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 cross-sectional area. So, let's say ganito yung figure ng class. So, na-imagine mo ba yung nangyari? So, nung nag-survey daw sila, nung nandun na sila sa sa station 0120, no? May misteryosong nangyayari at hindi nila ma-measure ang cross-section. So, sino kaya? Or anong kababalaghan ang meron doon, class? Okay, anyways. So, ito yan, no? So, let's say ito yung station 00. Okay, so ganyan siya. Station 00. So, divide nga muna ako, class, ng 8 para sure. So, 0+000. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, pwede na yan. So, ito 0+0, 20. So, class, kung iyan yung stationing, ilan yung magiging interval, class? Every 20 meters, no? So, sige. So, every 20 meters, kinuha nila yung cross-section. So, ito naman yung next. So, ito yung area 1. So, lagay ko na 162.75. Ito, 188.25. Next, 204.5. Okay, next. 235.4. Okay, next. 080. 241.60. Okay, next. Ilan to? 229.25. Then, eto na, no? So, nandito yung yung hindi nila ma-measure. So, tawagin natin ito as area 7 na lang. Kasi ikapito siya, di ba? And then, yung last. So, ilan daw to? 147.25. So, meron lang naging clue that yung total volume ay 29,445.333 cubic meters. So, madali lang yung class, no? Babaksakob lang natin using yung Prismoidal formula. So, take note lang, pag Prismoidal,
every 3 segments yan, di ba? Or every 3 area. So, ito yung volume 1. So, 1 prismoidal formula. So, ito pa isa. Okay, every 3 areas. So, wait lang. So, sana nag-guess nyo class yung ginagawa ko, no? Okay. So, kuha lang ako ng ibang kulay. So, ito, tatlong area rin to, di ba? From station 040 hanggang 080. So, another prismoidal. Tapos, may makita ko sa dulo class na hindi na solvable ng prismoidal kasi dalawang area na lang to eh. Yung area between station 0120 and 0140. So, ibig sabihin, yung last segment na yan, solve na lang natin yan using yung end area. Okay, so pangalan natin to class as volume 1, volume 2, ito volume 3, and then ito yung volume 4. So, therefore, volume total equals volume 1, volume 2, volume 3, and then volume 4. Okay? So, pwede ba natin irekta na lang? So, etong volume 1 to volume 3, pwede nga dito yung prismoidal. Okay, dito sa last, hindi na pwede. So, end area. Okay, so rekta na natin. So, ilan yung distances niyan? So, from initial, papunta dun sa third area. So, yung distance na yan is 40, di ba? So, 40 meters. So, ganun din dito. So, mula dito hanggang dito, 40. So, ganun din dito. 40. And then, sa dulo, 20 na lang para sa end area. Okay? So, lagay natin 40 over 6. So, area 1, 162.75 plus 4 nung area ng middle, 188.25 plus 204.50. Okay? So, plus L over 6. So, 40 over 6. So, that is what? 204.5 plus yung middle naman doon is 235.40 plus 241.60. Okay? And then plus, dito na natin sulat sa baba. So, L over 6. So, first area, 241.6. 4 times area middle, 229.25. And then plus, yung end area, yung nawawalang area 7. Okay? And then plus, yung volume ng 4, using end area method. So, average ng area. So, area 7 plus 147.25 divided by 2 times yung distance na 20. So, sabi, di ba, ito ay equal sa 29,445.333. Okay, so using that, di masolve na natin agad class, no? Yung area dun sa station 0 plus 1, 20. Okay, so ilan yan class? Okay, so sagot is 211.75 and then that is square meters. Okay, so from the choices, that is letter C. So, correct. Okay, so, ayun class, I think hanggang dito lang muna class yung discussion natin. So, yun na yun class for the first part ng pang-board exam, which is yung volume of water. So, ganun lang yung class, no? Either by end area or by prismoidal formula. So, class, pwede mong itry
na gamitin yung yung trapezoidal rule saka yung Simpson's 1/3 rule. So, mas maganda class i-practice mo na. Ikaw na lang yon. And then check kung same result yung lalabas. Okay, so that's it. So, proceed tayo sa next discussion natin sa next video natin. Okay, so thank you guys for watching. So, I hope you learn something. So, see you next time. God bless.